PNP Chief Marbil kinalaban na si Marcos Jr. Aban ako talaga. Eh mo nagkakaleche-leche na sila. Mo nagkakagulo-gulo na mga na. So eto nga mainit na balita na itong si PNP Chief PNP Chief Marbil ay mukhang sinusuway na. Oo, mukhang sinusuway na at kinakalaban na si Marcos Jr. Aba, baka lumaki ba ang Yagbuls ay lumaki ba ang ulo at kinakalaban na ni Marbil itong si kanyang yung kanyang leader, ang kanyang amo na si Marcos Jr. Aba, mahirap po ito syempre presidente yan, dapat hindi mo yung kakalabanin. Dahil sabi niya nga, 'di ba, sila ay naka-focus lamang or kanilang loyalty ay nasa posisyon. Aba, mukhang mababali na ho ata ngayon yun. Oo, at ito nga mukhang nilaglag or ilalaglag na ni Marcos Jr. etong si Marbil. Alam naman natin na maraming katanungan na talagang nasasangkot itong si PNP Chief Marbil. Katulad lang yan sa KOJC, lalo na yun sa Alitagtag Batangas, the 13 billion pulburon na bigla lang nawala na parang bula. Oo, eto nga si Marcos Jr. ay mukhang inilaglag na nga itong kanyang bataan. Etong kanyang bataan na si Marbil. So sino papalit? Si Torre. So sino papalit dyan? Si Torre na. Galing-galing. Ay Torre ikaw talagang kaya pala puspusan yung kaya pala puspusan yung pagiging epal mo kasi ikaw pala papalit kay Marbil. Aba naku. So shoutout nga pala sa jacket ko dahil sobrang lamig ho dito sa aking kwarto. Dahil bukod po na nasa Baguio po ako ngayon, naka-aircon pa ako, split type aircon with fully paid. Iba naman yun. Kaya tayo nag-jacket na at kakagaling lang ho natin sa SMNI sa pagbabalita ng katotohanan sa ating mga kababayan. So ito nga panoorin ho natin tong bago tayo mapunta dun sa video na to, panoorin ho natin tong mga katulad lang ho nitong dating general ng PNP, binatukan to. Binatiko si General Torre sa pakikialam niya sa politika. So eto po, panoorin natin to. Naku, alam niyo ito si Torre medyo talagang hindi medyo talagang may pagka may pagka bida-bida ho itong general na to May parang talaga siya may alam niyo yung nakadikit ang kanyang pangalan sa salitang epal. Oo, si Torre. So ito yung papanoorin natin mga baratero. So ito na, pasok. Matinding batikos ang inabot ni Police Major General Nicolas Torre mula sa isang dating mataas na opisyal ng PNP. Sa halip daw kasi na atupagin nito ang mga tunay na banta at tagapaghasik ng kaguluhan sa bansa, mas pinipili nitong makisawsaw sa politika. Narito ang balita ni Paul Montebon. Isiniwalat ni retired Police General Fillmore Escobar ng PMA Sambisig Class 1991 ang umano'y lantarang pakikisangkot ni Torre sa politika sa halip na ituon ang atensyon sa tunay na banta sa bayan ang CPP-NPA-NDF. Ayon kay Escobar, tila inaabuso ni Torre ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya, partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng administrasyong Marcos Jr. at sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters. Imbes na tutukan ang paglaban sa insurhensya, binigyan diin ni Escobar na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Giit niya, ang CPP-NPA-NDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay, kundi pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobar, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Ako po.
Ang sakit nun. Hindi, pero ito, alam nyo, napaka 101% na legit yung sinabi ni General, anong pangalan nun? General Escobar ba, kung di ako nagkakamali. Napaka talagang sampal yun sa pagmumukha ni Torre na makapal. Oo, talagang sampal sa mukha ni Torre na kutis kahoy. Kutis barnis. Sorry. Kung ang tao ay ginawa sa putik, ano naman si Torre? Naging question and answer eh. Hindi, ito, puwera biro, no? Puwera biro. Alam nyo, totoo yung sinasabi nitong dating PNP chief, no? Kasi alam nyo, alam naman ho natin na talamak ho ngayon ang bentahan ng droga. Talamak ang mga nawawalang mga bata. Talamak ang panggagahasa ng mga adik. Siyempre, adik lang naman gagawa niyan. Talamak ho yung krimen dito sa Pilipinas. Pero bakit hindi pinag-aaksayahan ng panahon ni Torre yun? Bakit nakatuon siya dito sa pagsawsaw sa mga issue laban sa mga Duterte? Oo, ika nga ng parang nangyayaring ito nga yung sinasabi ko palagi na ginagawang stepping stone ng mga may mga ambisyon sa gobyerno itong mga Duterte. Kasi nga naman, pag bumanat ka sa Duterte, aampunin ka ng gobyerno, pag-ampun sa'yo ng gobyerno, bibigyan ka na ng katungkulan. Kung naaalala nyo lang parang kailan lang etong si Torre ay tawag dito ay dating 1 star lang to. Parang si Fajardo lang na ngayon ay biglang general na. No, tsaka ito totoo talagang yung sinasabi ng dating PNP chief na etong si Torre ay isa sa mga nagpapapangit ng imahe ng mga kapulisan, totoo yun. Doon pa lang sa ginawa niya sa kay OJC, ano ba yon? Dapat bang isa bang gawain ba ng isang PNP yun? Gawain ba ng isang PNP chief yun? Hindi ho, wala hong ganun. Nakakahiya ho talaga yun. Tapos eto pa, naghanap ng heartbeat doon sa Kingdom of the Jesus Christ dahil nandun daw si Pastor Apollo Sikibuloy na wala naman siya nakita. Umabot pa nga ng halos sa ilang araw yung pag-stay nila doon. Di ba? Napahiya lang, nagdala pa siya ng 5,000 or 6,000 na pulis doon na naka-full battle gear. Akala mo naman may dadaluhan na gera ang mga hayop. Hindi, wag natin isama yung ibang mga PNP doon na ipinwesto or dinala ho doon sa kingdom dahil alam naman natin sumusunod lang sila. So, sino ba dapat ang sisihin doon sa mga kaganapan na walang iba kundi si Torre? Tsaka, nangyari mismo yan at sinabi mismo yan sa bibig ni Torre na siya ang mananagot sa lahat ng mga nangyari doon. Kaya siya naman talaga ang nagpapangit ng imahe ng mga kapulisan na pinaganda na ho ng mga Duterte at lalong-lalo na nitong ni Senator Bato de la Rosa. Ngay masama dito no? Oo, eto hindi naman natin nilalahat Simula ho nung natapos or simula ho nung naging presidente etong si Mayor Duterte, si Pangulong Duterte, talagang naibsan at nabawasan ho yung tinatawag na mga kuratong baliling na mga kapulisan. Mga tinatawag na pulis patola. Oo, yung mga pulis patola na walang ginawa kundi mangutong, manghuthut, at kung ano-ano pa, manglaglag, sabog, ito ganyan, diba? So nabawasan yun yung panahon ni PRRD at talagang napatino niya at ang kinaganda naman din doon ay dinoble ho ang sahod ng PNP or ng mga AFP noon. So doon bumalik ko at nanumbalik ang tingin ng mga Pilipino na ang hindi lahat ng mga kapulisan ay masasama.
No, hindi ganoon, no. At naiiwan, nananalaytay pa rin diyan sa kanila ang pagiging bayani ng bayan. Kaso sinira nitong isang tao na pinaglihi sa barnis. alam niyo pag naiisip ko yung pinaglihi sa barnis, tawang-tawa ako. Ewan ko ba, wala talagang yun talaga yung nakita ko, pinaglihi sa barnis. At isa din sa mga bida-bida ngayon na tumutulig sa mga Duterte. So tuloy natin. Nakahuling kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CIDG operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abines noong Pebrero 22 taong 2025. Inakusahan si Abines ng umunoy pagpapakalat ng maling impormasyon at di umunoy paghack sa mga datos ng PNP. Giit ni Escobar, ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ni Torre ay ang patuloy na pananamantala ng CPP-NPA-NDF sa kabataan para sa kanilang pekeng revolusyon na Yan, isa pa yan. 'Di ba? Yung about sa CPP and NPA or yung mga NPA kagaya ni Franz Castro. Na ngayon ay 'di ba, mayat mayahu sa balita sa saan-saang network na nababalita nga ho na talagang marami hong nawawalang mga kabataan no ngayon. No, at maraming 'di ba? Ikaw na nanonood ngayon sa video ko. Kada scroll mo araw-araw sa Facebook, may mga nawawalang bata, 'di ba? At may mga nagagahasang mga kabataan. No, at yung mga kabataan na yun kung hindi makita na wala ng laman loob, pasintabi na ho sa mga kumakain, matagal ho nila bago makita yung batang yun. At makikita mo lang kadalasan sa bundok na. Isa na siyang ganap na NPA. So yun yung nangyayari ngayon na dapat ina-actionan ni Torre. Kaso nakapokus kasi kaya nga ito Kaya nga palaging namin sinasabi na baka itong si Torre ay may ambisyon din talaga. Dalawa lang ambisyon yan. Pumalit kay Marbil bilang PNP chief or maging politiko rin. Kasi itong gawain ng isa ng ganitong mga pulis na or gawain ng isang kritiko ng mga Duterte, kadalasan may mga ambisyon yan Tingnan nyo si Abalos. Di ba? Tingnan nyo si Trillanes. So yung mga yan, isa yan sa mga mga anti-Duterte. Tingnan nyo ngayon, nagsisitakbuhan na ulit. Ganun yun. dalas na uuwi sa trahedya. Isa sa malinaw na patunay ng patuloy ng banta ng CPP-NPA-NDF ay ang nangyaring engkwentro noong Pebrero 15 taong 2025 sa pagitan ng NPA Jaguar Unit at tropa ng pamahalaan mula sa 67th Infantry Battalion sa Sitio Butigan, Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. Matatandaan noong Disyembre taong 2022 pa idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang rehiyon bilang insurgency-free. Ngunit tila hindi ito batid ni Torre ayon kay Escobar. Nagbabala sa Escobar kay Torre na huwag abusuhin ang pansamantalan niyang kapangyarihan. Anya tila hindi batid ni Torre na ginagamit lamang siya ng mga politikong kanyang pinaglilingkuran at kapag nakuha na ng mga ito ang kanilang nais, maaring makalimutan na siya. Pinakamalungkot anya ang magiging wakas ng karera ni Torre kung paano siya maaalala ng publiko tulad ng pagiging simbolo nito ng kalupitan at paniniil. Para sa Grabe, no? Di alam nyo na ko doon, kinikilabutan ako doon sa sinabi ni former PNP Chief Escobar, no? Talagang totoong-totoo po yun, no? Alam nyo, ito si Torre talaga, tatatak to at mamarka to sa kaisipan ng buong mga Pilipino na itong pulis na to ay napakawalang kwenta. Totoo yan, kahit magalit siyang putang ina niya. Sorry. Nagigil no? Hindi kasi nakakagigil naman din kasi, di ba? Imbis na kasi nagampanan mo yung trabaho mo bilang tigapagtanggol, tigapagpatupad ng batas, kadalasan kasi ginagawa ni Marbil at ni Torre, sila yung mga unang lumalabag sa batas. O paano ko ba nasabi yun? Eto, paulit-ulit ko na. O katulad na lang yan. Ito yung pinaka-sample natin, KOJC. Ang dala niya doon po ay arrest warrant kay Pastor Apollo Sikibuloy. Kaso ang ginawa ho nila is warrant of ang ginawa po nila is search warrant. Inalugbog nila yung kingdom, lahat, pati yung kwarto ng mga kababaihan, pati yung
kwarto na para lang sa Bible or Bible room kung tawagin. 'Di ba? Binaboy nila, pinasok nila mga sapatos nila doon. Di ba alam kung nakatapak ng udo sa labas 'yon. 'Di ba? Isa sa mga kabastusan na 'yon, no. So, yun na nga, no, mga banatero, sa inyong maituturing mo talaga na wala na talagang ayos at hindi mo na talaga, ito yung mga pulis na matatawag mo na sila dapat yung sumunod. Kauna-unahang mag-guide sa mga kabataan, magbigay ng aral sa mga kabataan, sa lahat ng mga Pilipino na sumunod sa batas natin. Kaso sila mismo yung sila mismo yung mga lumabag sa batas or pa tinatawag na binabali nila yung batas natin. Pero ang masakit po dito kasi nga sila po ay isa sa mga men in uniform na dapat nga sila yung unang tumupad sa batas na yan. Hindi yung unang lalabagan na kanto. Oh, eto, speaking of eto, magkakadugtong na to lahat eh. Oo, isang isang dugtungan na to, no. Eto katulad nito, ito sa busway, no. Ito sa busway. Oh, mamaya pag-usapan natin sa busway, ha. Oh, eto, panoorin natin. Ano yung problema ng commuting public? Yun nga lang, one day lang yan. Kung everyday yan gagawin, mas makikita nyo lalo yung problema nila. Pero yung immediate intervention sa binabanggit nyo, how long bago po ito magawa? Ako tingin ko po yung mga minention ko kanina, 1 to 2 weeks kaya na pong gawin. Oh, wow. Kasi like I said, no, hindi po to rocket science, hindi po to mahirap gawin. No? Dapat matagal na sanang ginawa to. Okay. So, wala akong question doon sa adhikain ni Sec. Ito kasi yung ideal setup na may schedule yung bus. Yes. Para ikaw na mananakay, alam mo yung schedule ng pagdating mo doon at may darating na masasakyan ka. Yan po kasi yung ideal, parang BRT system. Ano po? Sec, hindi ho kasi siguro kayo nagbigay ng mahabang oras para mapagtanto din ninyo yung problema natin sa connectivity, yung intermodal connectivity. Kasi kung ikay manggagaling ng Rizal, mag-jeep ka, Aurora Boulevard ang baba mo, kung saan ka sasakay na EDSA busway station, pagkalayo-layo, yung pong ganong usapin po, kaya meron kayang intervention kayo doon, sir? Dapat po magkaroon eh. Dapat po, yung sinasabi nyo nga pong multimodal connectivity, critical po yan. No? Ika nga, point to point dapat ang Yes. pinag-uusapan natin. Mula sa pag-alis ng mga kababayan natin sa bahay nila, sasakay sila ng tricycle, sasakay sila ng jeep, aabot sila ng EDSA. Kailangan yung mga hintuan ng jeep o kung ano man ang pinanggalingan nila sa tahanan nila, kailangan accessible agad-agad dun sa mga stasyon either ng MRT o ng busway. So kailangan po yan ng Parang mali ata ng napindot ko. Ito pala, ito na lang. Mali nga yung napindot ko, guys. Ito pala. Ito. Ito, panoorin mo natin to. Ito pa. Kaya nagtaka ako ba't iba yung mukha. Ito, panoorin mo natin, ha. Ito na. Kakapasok lamang na balita mga kapuso, hinuli sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas ang convoy umano ng hepe ng Philippine National Police. Sir, sino po yan? Sir, sa pagdadaan dito, alam niyo naman may pandemic dito, sir. Emergency lang kami, PNP kami. Ayun, alam ko naman yan, sir, eh. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakikipagtalo ang humuling tauhan ng DOTR SAIC sa pulis na miyembro ng convoy. Hindi bumaba ang sakay ng convoy pero nang tanungin ng pulis kung sino ang nasa sasakyan, sinabi nitong si PNP Chief. Nakiusap pa itong daraan sa EDSA busway dahil may emergency umano at papunta silang Campo Crame. Hindi natikita ng convoy na umalis agad pero bumalik umano ang isa sa mga convoy para magpatiket. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng nakaupong hepe ng PNP na si General Romel Marbil. Lupit, di ba? Ang lupit, di ba? Ang lupit, di ba? Pero bago tayo mag-reaction yan, dito tayo sa pinaka main video. Ito. Yan. Ito yung main video niyan eh. Doon kasi medyo may mga cut-cut na dapat kasali dun sa report pero bakit hindi sinali? Alam na this. So ito, panoorin natin, ha. Sino yan, sir? Sino po
yan? Sino po? Ay, bawal po dito naman dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Sino po yan, sir? PNP lang. Sir, sino po yan? Sino po yan? Sino po yan? Sir, bawal po kasi, sir. Bawal pong dumaan dito, sir. Wala po. Hinabi namin yung rally sa EDSA sa PNP to eh. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordination. Kahit PNP kayo, anak ng teteng naman. Kaya palaging maraming dumadaan. Mamaya na nga tayo magkomento, nabubwisit ako. Dapat tumawag kayo kagad kanina. Sir, ano naman pala dito na makikita tayo ng sir, oh. Nakikita tayo ng mga civilian, hindi Sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir, eh. Boom! Di totoo yun, ha? Alam niyo ito, yung unang sinabi dito nung police, na PNP po kami, PNP. Unang-una, obvious naman, dahil naka-uniform ka naman, sir. Ang ano dito, tapos nung sinabing si Chief, PNP Chief daw, PNP Chief, wala namang ibang PNP Chief, no? Si Marbil lang naman. Depende na lang kung napalitan na siya ni Torre. So hindi pa naman napapalitan si General Marbil, 'di ba? So dito kasi ito yung pinakapangit, yung sinasabi ko kanina pa na kung sino yung dapat tumupad ng batas, sila pa yung lumalabag sa batas. Katulad lang nitong nangyari na to ngayon. Kaya ang dami tuloy mga tulonggis din ng mga rider. Hindi ko naman nilalahat dahil ako ay isa ding motorista, no? May mga ibang mga rider na dumadaan din dyan sa busway. Kasi nga ikaw ba naman nakikita mo naman etong ang PNP chief hindi sumusunod sa batas. What if pa kaya sila? Ito yung matagal nating sinasabi na kapag bulok ang leader, bulok din yung mga nasa ilalim niyan. Buti na lang, saludo po ako doon sa MMDA, kung MMDA or traffic enforcer, kung ano man yung tawag dyan sa mga nanguhuli dyan sa busway na yan. No? Palakpakan natin yan. Dahil dito hindi ho siya nagpatinag kasi nga dito parang sinisiga na ho siya nung isang pulis pulis kami, PNP chief yung kasama namin. So kung PNP chief, presidente o ano pa, una-una, busway yan, bawal nga dyan dapat alam niya yan. At alam talaga ni PNP Chief Marbil yan. Kaya ang tanong dito, bakit niya nilalabag yung batas? Ganyan na ba kalaki ang ulo ng isang PNP Chief ngayon? Kasi isipin nyo, posible naman na hindi alam ni General Marbil na may batas na ganyan dyan at bawal dumaan dyan sa busway na yan. Diba? Alam nyo, ang nakakawa kasi dito, etong mga katulad nitong mga enforcer na to na parang sisiga-sigain pa sila, parang minamalit sila, pulis kami, padaanin nyo kami. Paano naman din yung trabaho nila? Diba? Paano naman din yung trabaho nila? Ang tanong dito, abangan natin yung komento ni Marbil dito. Malamang dito, itatanggi niya to. Oo, kasi sabihin na, hindi naman ako nakita sa video Hindi naman ako nakita sa video, kaya kaya siguro tanggi ko na lang. Oo, may nag-chat pa. Oo, itatanggi ko na lang kasi hindi man ako nakita sa video. So, tuloy pa natin. Sino po, si? Pakrami kami. Oo nga, pagkarami. Alam niyo naman na bawal yan dito, sir, Mag-coordinate po tayo. Sige na. Kasi paano lang, patikitan na lang po. Ito sa kilometer. Ha? Yan na kung pakrami. Paano na lang, patikitan na lang. Kasi alam niyo naman ulit-ulit na lang tayo, sir. Alam niyo naman talaga may mandate natin dito. Paano, sir? Sir, paano ko sa may video tayo. Kung ayaw niyo mag-video tayo. Papatigit naman kami, Akin na muna yung ticket. Akin na po yung ticket. Itabi muna doon sa dulo. Sir!
Alam niyo na bawal dito eh. PNP kasi kami kahapon, may coordinate. Dapat mag-coordinate muna kayo, sir. Huwag kayo Court order? Tama ba yung narinig ko? Court order kasi to, sir. Bakit? Ano ba si Marbil? May... Dito rin po ako nagtataka. Correct nyo na lang po ako dyan sa comment section. Ano bang meron sa PNP chief na kailangan magmadali ng gusto at kailangan pang lumabag sa batas para lang makapunta sa pupuntahan niya? Anong klaseng katarantaduhan to? Parang humina yung ilaw ko ah. Mukhang nababawasan yung kagwapuhan ko eh. Buti na lang talaga ang kinakatakot ko lang dito, matanggal tong nagbibideo. Ayun lang kinakatakot ko dito. Sana may makakuha ho ng pangalan nitong enforcer na to at baka mamaya biglang ipatanggal to. Ito po ay sumusunod lamang ho sa batas. At ginagampanan niya po ang kanyang trabaho. Sana wag naman yung pag-initan itong nagbibideo. Dahil kung usapang batas lamang, siya po talaga ang totoong sumusunod sa batas. Na dapat nga si Marbil yun dahil siya ang isa siyang PNP chief. Ang nangyari, nilabag niya. Nako po. hindi siya magdadaan dito. Alam niyo naman may banding na dito. Emergency lang kami, PNP kami. Ayo, alam ko na. PNP nga kayo eh, oo. Eh sino ba naman tanga na magdadrive ng motor na naka-hazard ka na may kulay ka na pang PNP, naka-vest ka ng pang PNP, naka-helmet ka ng pang PNP, naka-uniform ka ng pang PNP. PNP ka nga, PNP. Wala nga naman na ituring kang NPA niyan eh, nakikita nga nakapulis ka eh. Naka-police uniform ka sir, hindi ka NPA. Eh kahit na police ka, eh kung ano nga yan eh, bawal nga dyan sa busway na yan. Ang kulit mo, Dudong. Naman yan sir eh, hindi naman ako bago sa mundo eh. Pero yung mandate po dito. Police operation. Police operation kasama nyo, isang PNP chief, kalokohan yan. Police operation. Police operation kasama nyo PNP chief. Ngayon ang naaalala kong digmaan talaga at sumasama sa mga operation na isang PNP chief, walang iba kundi si General Bato de la Rosa. Pero Marbil, mapapasabak mo sa isang police operation, katarantaduhan. Sir, meron po yung mandate na sinusunod. 5 lang pwedeng dumaan dito. Kasi may kailangan mag-uling na rally, PNP convoy. Sir, dapat naka-coordinate yan. Mayroon lang po ng lisensya natin, sir. Bastos pa to. Ano to? 558 oh. Yung gamit ng motor ay 558. Eto sorry ah. Etong PNP na to, alam ko naman din na sumusunod siya. Pero sana wag siyang maging bastos doon sa nanguhuli dahil yan ay sumusunod sa batas. At ginagampanan niya yung trabaho. Wag yung gano'n na PNP ako, parang pinamumukha niya dito sa nanguhuli na, uy, PNP ako, wag mo kong huliin. Etong isa, syempre, may prinsipyo at ginagampanan niya ng talagang todo ang kanyang trabaho. Pakabastos naman ito. Grabe naman tayo, sir. Pariya lang tayo sa ano. Kaya nga nakikuha. Parati kayo nagbabaylit sa ano, sir, eh. Sa bandit na ano dito. Yung jurisdiction dito, sir. Jurisdiction na ano, sir. DOTR sa eh. Kaya natin magpagano lang. Ganun sir, ayaw talaga. Eh, paano na, sir? Magano lang tayo kung di nyo yan, oh. Wala namang problema, eh. Kasi ito,
Sir, sino pa yan? Si PNP Chief? Hindi mo kailangan manong PNP convoy. Hindi mo kailangan. Ano, kita mo, hindi daw kailangan, hindi na daw kailangan malaman kung sino daw yun. Eh, putang ina, bakit kayo dumaan dyan? Ito yung hirap sa atin eh. Kung sino yung inilabag nyo na nga yung batas, kayo pa galit. Anak ng teting, wala kayong sir, kung sino ka mang pulis ka, wala kang pinagkaiba sa mga congressman. Na dapat kayo ang unang sumunod sa batas, pero kayo yung mga lumalabag sa batas. Anong hindi pwedeng tanungin? Pumasok kayo sa bawal na daanan, tapos ngayon bawal kayo tanungin kung sino yung kasama nyo. Kalokohan naman ho yata yun, ha? Sir, sino pa yan? Si PNP Chief? Hindi mo kailangan manong PNP convoy. Hindi mo kailangan. Oo nga, sir. Pero bakit dapat yan? Hindi kayo, makilala kayo? Hindi ganun. Uy, pungangas, magkakilala kayo? Pungangas itong pulis na to. Ito yung tinatawag natin na talagang gamit na gamit ang kanilang kapangyarihan. Ito, pustahan tayo kung halimbawa na sa kanila, halimbawa pagpalitin sila ng posisyon, yung pulis, ilagay sa posisyon ng nanguhuli, baka sabihin niya, ang bastos naman itong kausap ko. Wag ganun, sir. Oo, wag niyo, sir. Wag ho kayong gumaya kay Latore. Wag ho kayong gumaya kay Marbil. Wag ho kayong gumaya sa ibang mga pulis na mga bastos. Tinatanong kayo ng maayos, parte ho ng trabaho nila yun. Huwag kayong gano'n, ang pangit nun. Ang pangit ng attitude ng pagiging pulis ho yan, ha? Inayos na ho kayo noon ni PRRD. Huwag nyo naman ho sanang hayaan na madungisan na naman yung mga pangalan nyo. Nire-respeto namin kayo ng mga kapulisan dahil kayo ang isa sa mga nalalapitan namin at kayo ang talagang tigapagtanggol ng bayan at ng mga Pilipino. Pero pag ganyan ng ganyan, baka mawalan ho kami ng respeto sa inyo. Anak ng teting naman, ang ayos-ayos po nung pakiusap sa inyo nung tao na ginagampanan lamang niya yung kanyang trabaho, tapos ganyan ho kayo managot. Bastusan naman nata yan. Hindi, sir, dapat na-coordinate mo na kayo sa amin. Alam niyo naman dito na Nakita mo ng PNP, ano yan? Anak ng teting naman. Nakita mo ng PNP Kalukuhan naman nata nun, sir. So, ibig sabihin, kapag sibilyan, bawal nang dumaan diyan, tapos pag PNP, okay lang. Grabe naman. Grabe namang batas to natin. Ginawa po itong kaso para po hindi po sa mga VIP, para po sa mga pasahero. Tama. Ang galing nitong ang galing nitong nanguhuli na to, ha. Tama yun. Ginawa tong busway para sa mga pasahero, hindi daanan ng mga VIP. Ano, butata siya dun, sampal sa mukha ninyo to, ha? Wala kasi, sino ba unang dumaan? Si Chavit Sinson, anak ni Tulpo. Tapos ngayon si Marbil naman, anak ng teting naman. Kung sino pa yung mga karapat dapat na tumupad sa batas, sila pa yung mga lumalabag. Sa busway po ito Ayun nga, sir, dapat na may coordination muna sa amin. Kasi ano yan, sir, abuse yan ng authority pagka hindi na-coordinate ka agad, sir. Abuse of the authority. Kahit na anong gawin nyo dyan, na pulis kayo, hindi bawal yan Dapat hindi nyo yung ginagawa, anak ng teting. Sir, Emergency lang kaya gumamit kayo, sir. Sir, yung emergency, sir, na ano yan, naiipit ko agad. Kung ako titigita, negative daw, sir. Balik na lang. Ano, sir, Balik na lang dito yung driver, sir. Balik nyo lang yan, natin. Isupin lang kasi yan dito. Alam niyo na yan, dati, parati tayo nasa media, sir, Dito, balik na lang.
Babalik yung convoy, makatigil. Pinagyan sila kasi kailangan ha. Babalik Sigurado yung babalik sir ha. Mag-ano ito sir, ano ito sa media. Pag hindi yung babalik sir, Ikaw wala, pero babalik kami. Ay mali naman namin, pero nakikusap kami, di ba? Kasi nga, legit PNP nyo. tatawag lang po sana sa office. Wala problema kasi mag-order sa atin dito. Oo, ina-accept namin naman din kami. Anyway. Ina-accept Dark naman. King Silvers Rayleigh. Sino yun, sir? Ano ba ito, sir? Naman daw nila na mali sila. Ba't may mga ganitong ano? Ayun yung nasa thumbnail ngayon. Na Marcos Jr. pinalagan na ni Marbil. Or kaya Marbil pumalag na or sumuway na kay Marcos Jr. O pwede rin Marbil kinakalaban na si Marcos Jr. Kasi bakit ko ba nasabi yun? Isipin nyo maigi. Si Marcos Jr. ang presidente ng Pilipinas. So, kung yung batas hindi mo marespeto, hindi mo nirespeto ang Pangulo. Diba? Una-una, hindi mo rin nirespeto ang pagiging PNP chief mo. Kung totoo, kasi ito sinabi naman, maliwanag naman sa video, hindi naman tayo nagsasayita rito ng fake news. Maliwanag sa video na sinabing PNP chief. So sino ba ang PNP chief ngayon? Diba? Walang iba, lang naman si Torre. Ang bilis naman ata ng promotion pag ganun. No, ang bilis naman ata ng promotion pag gano'n. Kaya wala naman tayo ibang iisipin kundi si Marbil. Ito yung mahirap, no? Masyado na ho talagang inaabuso ng ibang mga tao, lalo na mga nakaupo sa ating gobyerno or may mga posisyon sa ating bansa. Inaabuso ho nila ng lubos ang kanilang kapangyarihan at pati na ho yung batas na dapat sundin ay kanilang binabali. No. Kaya nga tayo ay dapat talagang maging matuto na tayo sa talagang alam niyo first time in history sa Pilipinas siguro ito na isang general na ireklamo mapatungkol dito sa busway or sa ewan ko lang kung mayroong mga PNP general na noon ay lumabag sa batas kasi wala naman ako nababalitaan na gano'n. Baka may basher yan. Bakit si Bato lumabag sa batas? Ulul! Walang ganun. Yung ginawa ni Senator Bato de la Rosa nung siya pa ay general, wala hong inilabag na batas yan. At ang kanyang mga pinatay or kanyang mga napatay ay mga halang ang bituka. Hindi katulad nito ni Marbil na alam na naman na bawal dun sa busway kahit nasabihin nyo na may emergency kayo, may lakad kayo na emergency, may operation kayo, doon pa lang sa operation, kalokohan yun No, ang nakilala ko lang sumasama sa mga police operation, walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa. Oo, eto si Marbil nakakagulat sumasama pala sa police operation. Pero ang kinakatakot ko nga ho dito ay yung nagbibideo or yung nanghuli dahil ito ay isa pong kahihiyan ito. No, kung kanina sinabi ng dating PNP chief na si Escobar na ginagawang kahihiyan ni Torre ang pagiging pulis, ganito rin po, mas malalaho itong ginagawa ni Marbil sa kanila. Mas malala itong ginawa ni Marbil. Unang-una siya po ang PNP chief. Pangalawa, alam nyo naman na siya yung pinaka, 'di ba? PNP chief nga Ikaw yung pinaka mataas sa antas ng kapulisan dito sa Pilipinas. Tapos ikaw lumabag ka sa batas, anak ng teteng. Sabihin na lang natin na maimpluwensyahan. Wag naman sana na maimpluwensyahan ni Marbil yung ibang mga kapulisan na lumabag din sa batas, di wala na, nga na. Halos lahat na ng kapulisan lumalabag na sa batas, kawawa tayo niyan. No?
So ang hinihiling ko lang din sana at isa sa ipagdasal natin ay huwag matanggal or huwag pag-initan etong nanghuli dito sa convoy umano ni PNP Chief Marbil. Kasi baka mamaya pag-initan talaga to, tas na media pa. Oh, hindi fake news yan kasi na media, na balita sa GMA at sa ang TV network, kaya baka sabihin na naman fake news tayo. So ito ay napakaliwanag na kinalaban na ni Marbil si Marcos Jr. So yun mga Banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga sa napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Huwag nyo pong kakalimutan na magbumoto tayo para mawala na ho yung mga ganito, yung mga sakim sa kapangyarihan, yung grabe kung gamitin ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang pwesto. Ayan o, nandyan lang, nandito lang sa baba. Ayan, straight tayo dyan. Siyempre, number 1 yan, Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Senado. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.